Isang mapagpalang oras sa iyo, Kuya Soel. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Warren. Gusto ko rin, Kuya, ibahagi ang aking kwento ng buhay ay nang sa ganun ay makapulutan ito ng aral o hindi naman kaya ay makapagpulutan ng leksyon ng mga nakikinig. Ito, Kuya, ay isang totoong kwento at ito ay kwento talaga ng aking buhay. Simulan ko, Kuya, ang kwento ng ano ba to, Chris? Ito na yung kita mo. Bakit ito lang? Kakasya kaya ito sa mga bayaran ng mga bata sa eskwelahan. Kaya anong magagawa ko? Terry, yun lang kasi ang kinita ko ngayon at mahina kasi ang pasahero ng padyak. Pag-uusap noon ng aking mga magulang, Kuya. Nako, paano ko ba itong pagkakasahin ng 100 pesos? Marami pang bayarin yung mga anak mo sa eskwelahan. Saka wala na rin tayong bigas. Nako, ano ba namang buhay ito? Sige, bayaan mo na, Terry, at papasada ako ulit. Mamaya siguro naman meron akong kikitain ulit. Talaga, kasi hindi to kakasya yung pera na inuwi mo, yung 100 pesos. Anuin natin to? Ay nako, pupunta na naman ako nito sa mga magulang ko, tingin ng bigas. Wala na kasi tayong may saing. Sige, makiusap ka na lang muna kila nanay na kung pwede, kahiram tayo ng pangsaing kahit ngayon lang. Chris, ano na lang kaya kung ganito na lang tayo palagi? Saka, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Ano yun? Chris, delete ako. Delete ka? Ano naman kung delete ka? Ano naman pakialam ko? Chris, hindi ito panahon ng pagbibiro. Pero Terry, hindi naman ako nagbibiro. Hindi ka talaga nagbibiro, Chris. Dahil hindi talaga biro ito. Teka. Bakit? Bakit, Terry? Sabihin mo. Delete ako. Ibig sabihin, buntis na naman ako. Ano? Pero, paano nangyari yun? Ha? Okay ka lang, Chris? Paano nangyari yun Mag-asawa tayo. Nag-aano ba tayo? Wala nang tayong magagawa niyan, Terry. Kundi tanggapin. Dahil blessings din naman yun. Blessings nga kung sa blessings, Chris. Pero ang iniisip ko, ano natin ito palalakihin? Maliliit pa yung mga anak natin. Sige. Mamaya na tayo mag-usap. Magpapasada na ako. Yes! Tatay na naman ako! Tatay na naman daw siya. Iwa 100 pesos nga lang yung inuwi niya. Kakasya kaya yun. Kung maganda pa, pupunta na ako ng kila nanay. Ihiram ako ng bigas doon. Yun ang pinoproblema ng madalas ng aking mga magulang, Kuya. Yung tapos na kami sa pang-araw-araw na gastusin ay nabuntis pa ang aking ina. Nay, oh, Terry, tel ka dito. Pasok. Upo ka. Maraming salamat, Nay. O siya nga pala, kumusta yung aking mga apo? Pumasok sila, Nay. Yung asawa mo, nasaan? Nandun, nagpadyak. Kumusta naman yung kinikita niya sa padyak? Terry, kakabuhay ba sa inyo? Kayo ba'y nasusuportahan ng maayos ng Chris na yan? Hindi nga, Nay. Hindi. Yan nga kasi sinasabi ko sa iyo noon na instead na mag-aral ka, ay anong ginawa mo? Yung pagsasama sa lalaki na yan. Kung ano-anong kalokohan yung ginawa mo. Magsisiman ako na Ito naman balik ang lahat. Kwentuhan ng aking lola at ng aking magulang na nagngangalang Terry. Nga bang magagawa ko? Andyan na yan. Kaya nga pala, anong sadya mo rito? Sadya ka ba? Nay, nakakayaman pero hingi sana ako ng bigas. Ano? Hingi ka ng bigas? Bakit? Talaga ba nagpapadyak yung asawa mo? Bakit? Wala ba siyang inuuwi na pera sa'yo? Meron na kaso 100 pesos. Tapos kumbayad pa ito ng sa eskwelahan. Ay, Terry. Ano na lang kaya kung wala kami ng time mo? Ano na lang kaya mangyayari sa'yo? Nay, kung mayroon kayo, pahingi na lang ako. Pero kung wala, o siya. Pero, teka lang. Nay, bakit po? Bakit? Lumulubo na naman ang tiyan mo. Terry. Huwag mo sabihin, buntis ka na naman. Nay, 2 buwan na po akong delay. Aba naman, Terry. Wala na nga kayong kinikita. Wala na kayong panggastusin. Nakikihingi ka na nga lang ng bigas. Buntis ka pa. Wala kasi walang magawa.
Kaya nabuntis ka. Naku, Terry, buntis ka na naman. Paano na lang kaya ang buhay ninyo? Ano kaya ninyo mapapakain ng mga anak ninyo sa ganyang klaseng trabaho ng asawa mo? Nagpapadyak. Wala naman po akong magagawa, Nay. Alangan naman na papadaglag ko itong binubuntis ko. Wag. Yan ang wag na wag mong gawin, Terry. Ala siya, ano na lang kaya ang buhay ninyo? Bagay yun, kuya, na pinoproblema ng aking nanay noon. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng panggastos para sa kanyang pinagbubuntis at kung paano nila kami papalakihin ng mga anak nila. Chris, alis na ako. Punta na ako ng center kasi prenatal ko ngayon. Oh, ganun ba? Teka, sakay ka na lang dito. Sakay ka na lang sa padjak. Total naman papasada naman ako kaya ihatid na lang kita dun sa center. Tamang-tama dahil madadaanan ko rin naman yun. Buti pa nga dahil mainit maglakad Saka ang bigat itong tiyan ko. Kung alam kung bakit panglima nating anak na ito bakit itong parang mabigat? Nagtataka noon, kuya, ang aking nanay kung bakit mabigat ang kanyang tiyan. Samantalang magtatatlong buwan pa lang ang kanyang pinagbubuntis. Mrs., congratulations. Doc, hindi po congratulations yan, Doc. Kasi hindi man na po itong pagbubuntis ko. Marahil ay ganun nga, Mrs. Pero congratulations pa rin dahil kambal lang yung anak. Anong sabi mo, Doc? Mrs., kambal po ang iyong anak. Bakit parang hindi ka masaya? Masaya ako, Doc, pero yan hirap na nga ako na nabuntis ako ngayon. Tapos, kambal pa pala. Mrs., blessings yan. Kaya huwag kang malungkot. Ganoon talaga. O sige, bilhin mo itong mga ibang gamot na inumin mo at yung iba naman ay bigay sa iyo ng center, ha? Maraming salamat, Doc. Lalong na problema noon ang aking inakuya dahil dalawa pala ang kanyang pinagbubuntis. Nag-aalala na nga siya kung paano niya bubuhayin ang pinagbubuntis niya. Ngayong nalaman niyang dalawa ito ay lalo itong namroblema. Samantala pagdating ng aking tatay ay, Terry, saan ka ba? Andito ako, Chris, Sina, luluto ng lugaw. Terry, meron akong dala. Ito lechon manok. Aba, himala, saan ka nakabili niyan? Inupahan kasi ako ng mama kanina at marami siyang karga kaya binigyan niya ako ng 300 pesos. Kaya muli na lang ako ng ulam natin. Oh, teka lang. Parang nakloban ka ng langit. Anong nangyari sa'yo? Chris? Ano? Ba't ang tagal mo magsalita? Problema ito. Ano ka ba naman? Terry, puro na lang problema. Problema talaga ito, Chris, dahil dalawang pinagbubuntis ko. Kambal. Ha? Oh, yes! Kambal yung anak ko. Masaya noon ang aking tatay, kuya, nang nalaman niya na kambal ang kanyang pinagbubuntis ng aking nanay. Oo, Chris, pero saan ba kasi natin kukunin yung panggastos ko? Kambal pa pala sila. Basta, ang malungkot, Terry. Kakaahon din tayo at sigurado naman ako na tayo pababayaan ng Panginoon. Lumipas pa ang mga maraming araw at buwan nang nanganak na ang aking nanay. Terry, ang gagwapo ng anak mo. Mga lalaki silang lahat. Nay, tignan mo. Diba? Puti nila parehas. Oo nga, Nay. Tuwa naman silang tignan habang natutulog. Tuwang-tuwa ang aking lola noon, kuya, nang makita niya na isinilang na ni nanay ang dalawang mapuputi at malulusog na sanggol. Samantala si nanay naman ay naghalo ang tuwa at lungkot dahil nakita niya na malusog ang sanggol na kanyang isinilang at mapuputa ito. Ngunit nalungkot naman siya dahil hindi niya alam kung paano niya bubuhayin ang dalawang ito. Nay, ano po kaya sila bubuhayin? Yung padjak lang naman yung trabaho ni Chris. 6 na yung anak namin. Maliliit pa yung 4. Tapos ito na naman. Dagdag na naman yung 2. Huwag ka mag-alala, Terry. Hanggang dito kami ng tatay mo tutulong kami hanggat sa kaya ng aming makakaya. Saan yung abon ng aming makakaya, tutulungan namin kayo. Huwag ka mag-alala. Maraming salamat, Nay. Dahil siya. Kasi noon sa init ng aking damdamin. Mula sa ng sarili mo, Terry. Ayun
Ano yung mga bata? Nakakatuwa silang tignan. Oo nga, Nay. Sigurado. Tuwa nito si Chris pag makita niyang anak namin. Naging salat lalo sa buhay ang aking mga magulang, kuya. Lalo na nung yan pa ang kanilang anak. Naging 6 na kami noong time na iyon. Hanggang sa dumating ang isang trahedya sa buhay namin na hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan. Chris, bilisan mo. Gumising ka. Terry, bakit? Chris, mataas yung lagnat ng isang kambal. Anong gawin natin? Ha? Teka. Kukuha ko ng mga dahon ng halaman sa likod. Kapalan mo na lang muna. Tsaka punasan mo ng tubig para hindi tumaas yung kanyang lagnat. Aligaga yung aking tatay noon, kuya, habang nag-instruction sa aking ina kung anong dapat na gawin. Habang ang aking tatay naman ay abala sa panguha ng mga damang dahon sa likod ng aking. Pagkatapos ng 3 araw, kuya, ay hindi pa rin humuhupa ang lagnat ng iskambal. Hindi malaman ng aking ina at ama kung ano ng kanyang pagnat. Chris, hindi pa rin humuhupa yung lagnat ng isang kambal. Pero puti, kasi kahit may lagnat ito hindi siya iyak na iyak. Dumidede lang tapos matutulog na. Samantalang isa naman walang lagnat. Iyak naman ang iyak. Ano kaya nangyari sa anak natin na isa? Terry, yun na nga. Wala naman tayong pang-check up. Pinoproblema ng aking mga magulang noon, kuya, kung paano nila ipunta sa doktor ang isang kambal dahil hindi pa rin humuhupa ang dato. Hayaan mo, Terry. Gagawa ko ng paraan. Punta ako kila nanay. Kila nanay na naman? Hindi, sa aking nanay. Baka naman sabihin mo palagi na lang doon kila nanay ninyo. O naman sa nanay ko. Pumunta nga ang aking tatay sa kanyang mga magulang, kuya. Doon ay humiram siya ng pera para pagpapacheck up ng isang bal na 4 na araw na ay hindi pa rin natatanggal yung lagnat. Mister, ang iyong anak ko ay may tipdas. Dok? Pero ano bang gamot dyan, Dok? Magbibigay ako ng pangpahupa ng lagnat niya, pero wala naman tayong gamot para dyan. Siya nga pala, napaturukan ba ninyo ito ng mga anak ninyo ng vaccine para sa tipdas? Hindi namin alam yun, Dok. Meron bang ganon? Mister, meron. Sa bayan, sa center ng bayan doon sa kung saan malapit yung munisipyo. Bakit? Wala ba doon sa inyo? Dok, pasensya na pero hindi po namin alam yun. Saka wala naman doon sa barangay namin. Sa barangay ninyo, mister, wala yun. Dapat pumunta kayo ng bayan. Saka ilang buwan na ba itong tanggol ninyo? 9 months na, Dok. 9 months. Tapos hindi nyo pa napaturukan ng tipdas. Okay, mister, kaya pala ng katipdas ito. Kasi hindi pala ninyo nabakunahan ng tipdas. Napapaliwanag ng doktor sa aking ama na nagdala sa kanyang isang kambal doon sa hospital para ipacheck up ito. Terry, may tipdas daw ang ating anak. Sabi ng doktor, wala naman daw itong gamot at mawawala lang daw ito. Ito, binigyan lang niya ang ating anak ng pahupa ng lagnat. Ganun ba? Ano kaya ito? Nagpapadyak ka. Tapos, naman, paano kaya ako makapagtinda ng isda nito ngayong may lagnat yung ating isang anak? Pabantay mo na sa panganay natin. Talaman 13 anyos naman na yan. Ganyan na yan. Pero, Terry, okay lang kaya napabantayan ko ito sa panganay nating anak? Wala naman tayong magagawa, Chris. Kailangan natin magtulungan para sa mga anak nating maliliit pa. Walang nagawa noon ang aking tatay, kuya, kundi sundin na lamang ang aking ina na noon ay nagtitinda ng isda at ang aking ama naman ay nagpapadyak. Wincy, halika dito. Nay, bakit po? Bantayan mong bunso mong kapatid ha. Titinda ako ng isda. Magaling lang din sa tipdas. Huwag mong patulogin ha. Saka mong paliguan. Sige, Nay. Andyan na yung dede na lang 2 ha. Ayos ko na yan. Halinan mo na lang ng tubig. Ano yan? Yung pinagiling ko na bigas. Saka yan mo na lang ng asukal. Huwag mong ipadede sa kanila pag mainit pa ha. Intindihan mo? Opo, Nay. Pili noon ng aking nanay sa aking panganay na kapatid na noon ay nag-iedad pa lamang ng 13 anyos.
Wincy! Wincy! Ah, ikaw pala, Karen. Bakit? Laro na tayo. Laro lang tayo ng tagu-taguan. Naghihintay doon yung mga kaibigan natin. Lalaro na tayo ng tagu-taguan. Ka na. Kaya lang, Wincy. Nagbabantay ako sa dalawa kong kapatid na maliliit. Umiyak eh. Andyan lang naman tayo sa likod ng bahay ninyo. Lapit lang naman. Saka patulugin mo na lang. Para kung sakaling tulog na, hindi na tayong maglaro. Saka magising naman na yan eh. Iyak naman yan. Kaya maririnig mo, mapupuntahan mo agad. Ha? Pero baka pagalitan ako ng nanay ko, Karen. Ano ka ba? Mamaya pa yan darating si Aling Terry. Mamaya pa yan darating 3:00 ng hapon. Anong oras pa lang oh? 1:00 pa lang. May time pa tayo para maglaro. Halika na. Yaya ng kaibigan ng aking ate. Si Wincy ko. Pero Karen, bilisan mo na. Sige, kung ayaw mo, hindi tayo bati. Bahala ka dyan. Tika. Papadidiin ko lang yung mga tapos patulogin ko. Maglalaro tayo. Hintayin mo ako ha. Hintayin mo ako. Nakalimutan na ng aking ate kuya ang bilin sa kanya ng aking nanay na ito ay wag patulugin ang isang kambal dahil papagaling pa lang ito sa tita. Ano ba naman? Nina ko pa ito pinapatulog yung kambal na isa pero di pa natutulog. Buti pa yung isa tulog na. Ano naman to? Yung gawin ko dito para makatulog. Naglalaro-laro pa siya. Utoy, matulog ka na. Patawa-tawa pa. Yung gagawin ko. Wincy, bakit ang tagal mo? Karen, hindi pa tulog yung isa eh. Paliguan mo kasi para matulog. Ha? Oo nga no. Paliguan ko nga. Sige, wait lang Wincy. Paliguan ko muna ito. Pinaliguan ng aking ate na si Wincy kuya ang isang kambal na kung saan ay pinagbawal ng aking ina na paliguan at patulogin. Dahil sa murang edad ng aking kapatid at sa gusto niyang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan ay ginawa nga niya ito. Pinaliguan at pinatulog niya ang isang kambal. Ay naku, nakakapagod naman magpinta ng isda. Ang init-init pa. Malapit na ako sa bahay. Sana kayang anak ko. Gusto na kayang anak kong nilalagnat. Paglakad. Si Wincy yun naglalaro. Teka, ano yung mga kapatid niyang bunso? Wincy! Nay, andito na pala kayo. Di ba sabi ko sa iyo, wag mong iwanan yung mga kapatid mo? Nasaan yung kapatid mo? Nay, andun po, tulog. Ay, ikaw na bata ka, oo. Mama ka na sa akin. Ang dungis mo na. Uwi. Opo, Nay. Tara po, ako na po yung magbibit-bit ng basket niyo na pinaglagyan ng isda. Akin na po, Nay. Siguro may mga tinapay dyan, ano? Ito, bitin mo ha. Ay, pagod na rin kasi ako. Pagkadating ng aking nanay at kapatid sa aming bahay, kuya. Kat nila sa aming bahay ay natulog pa rin ang dalawang kambal. Aba, sarap ng tulog ng aking dalawang kambal Agad na pinaghalikan ng aking ina ang dalawang magkatabi sa kona na kambal. Nang mamaya-maya pa ay umiyak na ang isa sa kanila. Gumising na ang isang kambal, kuya. Mamaya-maya ay sumunod na rin na nagising ang isa dahil sa iyak nitong isa. Kaya nagising na lamang ang isa pa. Ay nako, iyakan na naman itong kambal ko. Sino ko yung unahin ko? Wincy, padidiin mo yung isang kapatid mo at ihili ko itong isa. Nako, puti, wala nang lagnat. Pero bakit iyak pa rin ito ng iyak? Nagtataka noon, kuya, ang aking nanay kung bakit iyak pa rin ng iyak ang isang kambal. Samantala yung isa ay dumidede na at yung isa naman ay ayaw niyang dumede at iyak lang ng iyak. Tinignan ito ng mabuti ng aking nanay, kuya, at kanyang sinuri. Nagtataka ito na ang kanyang mata ay nakapikit na lamang. Hindi na ito dumidilat at marami itong dumi kanyang mata. Hindi ko alam, kuya, kung anong tawag doon, pero yun bang parang matigas na yun ang sanhi na nakapikit na lamang ang kambal na isa. Yun bang hindi siya makamulat dahil sa mga muta na natuyo sa kanyang mata? Oo, kuya. Nagmumuta ang mata ng kambal na iyon. At nilinis ito ni nanay, kuya. At maya-maya pa ay nakamulat na rin ang mata nito. O minulat niya na rin ang mata nito. Ngunit iyak pa rin ito ng iyak, kuya.
hindi alam ni nanay kung ano ang kanyang gagawin. Binigyan niya ito ng mga laruan na kung saan ay para tumigil ang pag-iiyak nito. Dati kasi ay kapag umiiyak ito ay binibigyan lang ni nanay ng dede. Pagkatapos ay binibigyan ng laruan at tumigil na ito. Ngunit ng panahon na yun, kuya, ay hindi tumigil ang isang kambal. Nag-aalala si nanay kung ano ba ang nangyayari. Sinubukan niyang pinagalaw-galaw ang laruan sa harap ng mukha ng isang kambal para sakalit makita niya ito at tatahan ito sa pagiyak. Ngunit nagtataka ang aking nanay, kuya, dahil paulit-ulit niya na itong ginagawa sa harapan ng mukha ng isang kambal, ngunit wala itong reaksyon. At ang kamay nito ay parang nilalagay niya sa kanyang mata at kinukusot-kusot. Hindi alam ng nanay kung ano ang nangyayari. Hanggang sa nakita na lamang niya na namumula na ang mata ng isang kambal. Wincy, halika nga dito. Nay, bakit po? Pinatulog mo ba itong mga kapatid mo? Oo po, Nay. Di ba po pagdating natin tulog sila? O tapos, ano po yung ginawa mo? Pinaliguan mo ba itong isa? Nay, sabi ko, pinaliguan mo ba itong isa? Opo, Nay, kasi ang dungis-dungis niya, kaya pinaliguan ko siya. Tapos pinatulog. Hindi po. Pero nakatulog siya, Nay, dahil siyempre, siguro, napreskuhan. Pangangatwiran pa ng aking panganay na kapatid sa aking nanay. Noon, kuya, ay napaluha na lamang ang aking ina. Nag-uunahang bumagsak ang luha ng aking ina. Wincy naman, di ba sabi ko sa iyo, wag mo silang patulogin? Di ba sabi ko sa iyo, wag mo itong iliguan na itong isa dahil mapagaling pa lang itipdas nito, bawal. Nay, gustong paluin ng aking ina ang aking kapatid noon, kuya, ngunit hindi naman niya magawa. Naintindihan naman niya kasi na dahil sa murang edad ay siguro nainip ito sa kakabantay sa magkambal dahil gusto niyang makapaglaro ay ginawa niya iyon. Lumipas pa ang mga ilang araw, kuya, ay ganun pa rin ang sitwasyon ng isang kambal. Tuloy pa rin itong namumula ang kanyang mata at sa kasamaang palad, kuya, ay hindi na ito tumitingin or hindi na ito nakakatingin sa kung anong bagay sa kanyang paligid. Bagay na ng problema na naman ang aking na at ama kung saan sila kukuha ng pera. Ipadala ang aking kambal sa hospital. Tama, kuya. Kami nga ang magkambal na iyon. At nung nakahanap sila nanay at tatay ng pera para ipa-check up ang isang kambal, ay doon nila nalaman na na-infeksyon pala ang mata ng isang kambal. Mister, na-infeksyon ang mata ng iyong anak. Sa una ay sa isa lamang ito, ngunit mabilis ang pagkalat ng infeksyon at hanggang napunta ito sa kanyang kabilang mata. Bakit kasi ngayon lang ninyo siya dinala dito? Mga ilang araw na ba siyang nagkaganito? Dok, kung hindi ako magkakamali, siguro mga 5 days hanggang 1 week na. Ano? Bakit ngayon lang ninyo dinala dito? Kasi Dok, naganap pa kasi kami ng pera para pang pa-check up niya. Tinda lamang kami ng isda ang asawa ko at papadyak naman ako. Dok, ano ba yung pinaka-finding sa anak ko? Sorry, mister, pero mapubulag yung anak ninyo. Hindi naman lang natin siya pwedeng operahan dahil bata pa yung mga nerve sa kanyang mata. Siguro baka hindi pa niya kakayanin. Saka kung operahan man natin siya, malaking halaga yung kakayanin. Ano, Dok? Opo, mister. Kaya pasensya. Kung naagapan lang sana ninyo na naidala dito, siguro di pa nagkaganon yung anak ninyo. Bagsak ang dalawang balikat ng aking tatay nang bumalik ito sa bahay habang daladala niya ang isang kambal na kung saan ay bulag na. Bakit? Bakit, Chris? Bakit nangyayari ito? Bakit ganun? Umiiyak na sinasabi ng aking nanay, aking tatay na noon ay tumutulo na rin ang kanyang luha dahil sa sinapit ng isa nilang kambal. Wala na tayong magagawa, Terry, kundi tanggapin ang lahat. Bakit sa atin pa nangyari ito? Bakit?
Malungkot na malungkot sila nanay at tatay sa nangyari sa amin. Oo kuya, kami ang kambal na iyon. Hanggat sa kinagabihan ay iyak ng iyak ang aking kapatid. Ibig sabihin kuya ay yung aking kambal. Iyak ng iyak ito at hawakan ng aking nanay ay ito na naman ang umaapoy ng lagnat. Chris, tingnan mo yung anak natin isa. Nag-aapoy sa lagnat. Ano pa naman itong pagsubok natin? Bakit ganito? Tapalan mo na muna ng mga halamang gamot. Bukas na lang natin siya dalhin sa hospital. Pero Chris, hindi na ito madala sa halamang gamot. Ang taas ng kanyang lagnat. Sige, punasan mo muna ng malamig na tubig. Yung bibili ako ng yelo tapos punasan mo. Sinunod naman ng aking nanay ang sinasabi ng aking tatay na punasan ng malamig na tubig ang aking kambal kuya. Noon ay tumitirik na ang mata ng aking kambal. Nagkukumbulsyon na ito. Bagay na nagraratel sila nanay at tatay noong mga panahon na iyo. Anong gagawin natin, Chris? Bakit ganito? Nagkukumbulsyon na yung isang anak natin. Wala nang nagawa sila nanay at tatay noon kuya kahit wala silang perang hawak ay inugod na nila sa hospital ang aking kambal. Ako naman ay iniwan na lamang ako sa aking lola. Yung aking lola ang nag-aalaga sa akin noon habang aking mga magulang naman ay nasa hospital nagbabantay sa aking kapatid na nakakumpine doon. Pagkalipas ng 2 araw kuya ay nagulat si tatay sa pagdala ng balita ng doktor habang papalabas ito ng emergency room. Mister, Doc, kumusta yung anak namin? I'm so sorry, Mister. Pero ginawa na namin ang lahat. Ngunit na kami magawa. Wala na yung anak nyo. Sorry pero patay na siya. Hindi alam ng aking tatay ang gagawin kuya ng pagkarinig niya ng salitang patay na ang aking kambal. Hindi niya lubos maisip na bakit nangyari yon sa kanila. Hindi niya lubos na isip na nakadami-dami ng tao sa ibabaw ng mundo ay bakit sila pa ang binigyan ng ganitong klaseng trahedya sa buhay nila. Wala na silang magawa kuya dahil patay na ang aking kambal. Noon ay nakaburol ang aking kambal at hindi biro ang trahedya na dumating sa aming pamilya. Namatay ang aking kid at aman ay nabulag. Lumipas pa ang panahon at mga araw kuya. Nag-edad na ako noon ng 3 years old. Pakiramdam ko noon kuya ang aking buhay na isang bulag ay parang normal lang. Dahil nakagisnan ko na wala na akong paningin, kaya akala ko noon kuya ay ang lahat para sa akin ay normal. Dahil normal naman ako na nakikaro sa aking mga kaibigan. Normal naman ako na tumatakbo at nakakalakad. Yun nga lang sa aming compound lamang. Naririnig ko ang mga tukso ng aking mga kalaro noon na bulag daw ako. Ngunit ang salitang bulag ay hindi ko naman maintindihan dahil sa aking murang edad. Pangsamantala natin munang putulin ang kasaysayan ni Warren at abangan ninyo ang part 2 ng kaniyang kasaysayan. Ano pa kaya ang mangyayari sa buhay ni Warren ngayong siya ay isa ng bulag? Abangan. Noon kuya ay hindi ko lubos maintindihan kung ano nga ba ang kahulugan ng aking kalagayan bilang isang may kapansanan sa paningin. Hindi ko alam kung ano nga ba ang aking sitwasyon ng panahon na yon. Habang sa lumilipas ang mga araw at unti-unti kong naintindihan na kung ano ako. Unti-unti ko naintindihan na kung ano ang aking kapansanan. Unti-unti ko kuya naintindihan na meron akong kapansanan. Unti-unti ko nalalaman sa aking sarili na ako ay isang bulag. Wala akong libangan noon kuya sa amin kundi ang makinig ng radyo. Sa araw-araw na lumilipas kuya ay ang pagpakinig sa radyo lamang ang aking libangan. Kapag hapon naman na pag-uwian mula galing sa eskwelahan ay sinusundo naman ako ng aking mga kaibigan. Kasi kahit sa akong bulag kuya
ay marami pa rin namang gustong makipagkaibigan sa akin at sa katunayan ay hindi nila ako kinakahiya. May mga times kung minsan na natutokso ako at yung aking mga kaibigan na mga loyal sa akin ay siyang tagapagtanggol sa akin kapag ako ay tinutokso ng ibang bata. Lumipas pa ang panahon, kuya, at unti-unti ko nang nare-realize na may kulang sa akin at yun nga ang aking paningin. Unti-unti na ako naiinggit, kuya, sa aking mga kaibigan na nag-aaral. Sabi ko sa aking sarili, kung hindi sana ako bulag ay nakakapag-aral din ako kagaya nila. Kung hindi sana ako bulag ay sana nakakagala din ako at nakakapunta kung saan-saan. Doon ko na kasi, kuya, nare-realize ang aking limitasyon. Doon ko na rin masyadong naintindihan na limitado ang aking kakayanan dahil sa aking kapansanan na isang bulag. Hanggang sa isang araw noon ay nag-away ang aking mga magulang. Ano ba namang buhay to? Wala nang pagbabago. Palagi na lang ganito, palagi na lang walang ulam, palagi na lang mahirap, palagi na lang ganito. Hoy, Chris, bago ka magreklamo, tignan mo muna yung pera na binibigay mo. Kung kakasya ba sa atin, itignan mo nga. 5 yung anak natin. Paano ko yun papaaralin? Ano papaaralin yun? Ano ba naman kasing buhay to? Kahit anong gawin natin pagtrabaho, ganun to pa rin. Hindi pa rin nagbabago. Ikaw kasi, hindi naman nakakatulong yung pagtinda mo ng isda. Hoy Chris, para sa kaalaman mo ha, mabuti nga nagtitinda ako ng isda. Dahil kung hindi ako nagtitinda ng isda, di sana walang mangyayari sa atin. Yung kita mo, kulang na kulang pa sa atin. Tapos ngayon sabihin mo, walang nangyayari sa pagtinda ko ng isda. Sagutan ng aking mga magulang noon, kuya. Ano ba namang klaseng buhay to? May anak pa tayong bulag. Ako, buti pag mag-alaga ka ng baboy dyan eh. Mabibinta mo pa. Samantala yan, walang pakinabang. Sabi sa akin ng aking tatay, kuya, na tumagos sa aking buong katawan. Wala akong pakinabang. Mabuti pa daw ang mag-alaga ng baboy dahil may bibinta pa daw. Isa sa akin na wala man silang mapapala. Hindi ko napigilan ang aking sarili noon, kuya, at umiyak ako. Ano ka ba, Chris? Kahit ganyan ang anak natin, huwag mo sana siya pagsalitaan ng ganyan. Anak mo rin yan. Anak pa rin natin siya kahit may kapansanan siya. Basta, inis na ako sa buhay na ito. Patuloy ang akin na pag-iyak, kuya, pero hindi ko yon ipinahalata sa aking mga magulang. Hindi ko pinahalata sa kanila na narinig ko ang kanilang pagtatalo. Akala kasi nila noon, kuya, ay natutulog na ako dahil ang edad ko noon ay 11 years old na. Kuya, kahit noon sa akin sarili ay nagsimula na akong magtanong na kung bakit sa dami-daming pwedeng bigyan ng kapansanan na ito ay ako pa ang ibinigyan ng ganitong klaseng kapansanan. Nagtatanong na ako sa aking sarili kung masama ba ako kaya ako binigyan ng ganitong klaseng kapansanan. Ano ba ang aking kasalanan kung bakit nararanasan ko ang ganito na klaseng kapansanan sa mata? Inintindi ko na lamang si tatay noon, kuya, dahil nung nagtalo sila noon ang aking nanay ay lasing ito. At alam ko na marahil ay hindi niya alam ang kanyang ginagawa o hindi niya alam ang kanyang sinasabi, ngunit nasaktan pa rin ako sa mga sinabi niya hanggang sa isang araw na nagpapabili ang aking kuya ng laruan sa aking nanay. Ayaw ito ibili ng nanay dahil wala nga itong pera. Pagkadating ng aking ama, kuya, ay nakita niyang umiiyak ang aking kuya. Tinanong niya ang aking nanay kung bakit umiiyak at sabi, walang ano-ano, kuya, ay lumabas ng bahay ang aking ama. Pagkabalik niya ay bitbit na niya ang laruan na gusto ng aking kuya. Ibinigay niya ito sa akin, kuya, at agad naman natumahan ang aking kuya. Tuwang-tuwa ito, samantala ako ay pinapakinggan ko lamang si kuya na naglalaro sa kanyang bagong laruan. Lumapit ako kay nanay at nagsabi na, Nay, bakit si kuya binili niyo ng laruan? Bakit ako hindi? Anak, pasensya ka na pero si tatay mo kasi nagbili niyan. Hindi ko nga alam kung saan siya kumuha ng pera.
hayaan mo anak, kapag makatinda ako ng isda at marami akong na ibenta, ay bibili din kita ng laruan. Sabi noon sa akin ng aking nanay habang hinahapuwap niya ang aking ulo. Tanda na tatahan na raw ako dahil bibilihan din naman niya ako kapag nakadami siya ng tinda ng isda. Wala na lamang ako magawa noon kuya at pumunta na lamang ako sa aking kwarto at umupo. Nakakalungkot. Doon ko na pagtanto at doon ko unti-unti naintindihan na parang mas mahal ng aking tatay yung aking kuya. Noon ay malapit ng piyesta sa amin at nagpabili ang aking kuya ng bola na pang basketball. Walang-wala kaming pera noon kuya dahil nasira noon ang padjak ni tatay kaya hindi siya nakakapadjak. Si nanay lamang ang nakapagtinda ng isda. Hindi naman kasi mapaayos agad ni tatay ang kanyang padjak dahil wala naman itong pambiling mga pyesa sa kanyang padjak, bagay na natagalan nito na maayos dahil hinihintay pa niya si nanay na makapera para mapaayos niya ang kanyang padjak. Nang humiling ang aking kuya na bilihan daw siya ng bolang pang basketball. Wala tayong pera anak. Hindi alam mo naman na hindi nakakapasada si tatay. Kaya wala tayong pera. Umiyak noon ang aking kuya dahil sa spoiled nga siya ng aking tatay. Kaya pag meron siyang hiling na hindi na ibibigay ay agad itong umiiyak. Lumabas ng bahay ang aking tatay. Pagdating niya kuya ay tinawag niya ang aking kapatid na lalaki at ibinigay ang bola na kanyang hinihingi. Doon kuya ay aminin ko sa aking sarili na nainggit na naman ako sa aking kuya dahil kapag may hinihiling ito ay agad binibigay ng aking tatay samantala ako ay marami pang salita. Sinasabi niya sa akin na paano ko naman daw yon paglalaruan dahil hindi naman daw ako nakakita. Sa tuwing humihiling ako ng mga laruan sa kanya ay hindi niya ako binibili at palagi niyang katwiran hindi naman daw ako makakakita maglaro. Noon kuya ay naintindihan ko talaga na si tatay ay mas mahal niya ang aking kapatid na lalaki, ang aking kuya. Hanggang lumapit ang aking kapatid na babae dahil nakita niyang nalulungkot ako. Si Ate Warren, alam ko na nainggit ka kay kuya mo. Pero bayaan mo na. Hayaan mo. Pabili na lang tayo kila nanay. Siguro naman bibilihan ka rin ni nanay. Ate, bakit parang mas mahal ni tatay si kuya? Ha? Hindi. Mahalin na tayo lahat, Warren. Kaya lang, alam mo naman yung si kuya mo. Kapag may gusto, talagang pag hindi na ibigay, iyak na iyak yan. Ewan ko ate. Pero palagay ko mas mahal talaga ni tatay si kuya. Tignan mo. Sabi niya kanina wala siyang pera pero nakabili naman siya ng bola. Ay naku, Warren. Nangutang siguro yun para may bili lang ang gusto ni kuya. O diba? Ibig sabihin ate, mahal niya si kuya isa sa akin. Kasi gumagawa siya ng paraan kapag si kuya humihingi. Kahit wala siyang pera, gumagawa siya ng paraan para mabili ang gusto ni kuya. Pilit ko na pagsusumamo sa aking ate noon kuya. Ngunit pilit din niya pinapaintindi sa akin na mali ako sa aking nararamdaman. Ngunit hindi ako nagkakamali kuya. Alam ko na pilit lang ni ate na sinasabi sa akin ng ganyan nang sa ganon ay hindi ako magtanim ng sama ng loob sa aking tatay. Hanggang sa nagulat ako sa sinabi ng aking ate. Warren, ano yun te? Siguro hanggang kailan ganyan ka na lang? Hanggang kailan ganyan ka na lang Warren? Wala nang ano ate. Ibig ko sabihin, paano ko na lang kaya sa huli? Ate, itong tandaan mo, hindi mangyayari yon. Paglaki ko, katrabaho ako. Tapos, tutulungan ko sila nanay at tatay. Para naman, kahit papano, maahon tayo sa hirap. Napatawa noon ang aking kapatid na babae kuya na mas matanda sa akin. Nakita ko sa kanya na hindi siya maniniwala. Siguro ang sinasabi niya, paano ko yun magagawa dahil ngayong hindi naman ako nakakakita. Pero ang sabi ko sa kanya ay, basta, gagawin ko yun ate.
Tinapos na ni ate ang aming pag-uusap kuya at umalis na ito para maglaba nang naiwan ako sa isang sulok ng aking kwarto na nagtatanong sa aking sarili kung paano ko nga ba magagawa iyon. Kung paano nga ba ako magtatrabaho at kung paano nga ba ako makakatulong sa aking magulang ngayong hindi naman nga ako nakakakita. Ngunit sinabi ko sa aking sarili na hindi ko man alam kung paano gawin, ngunit gagawin ko yan. Gagawin ko ang lahat para matupad ko ang aking sinasabi. Noon kuya, lumalipas ang araw na pakikinig lamang ng radyo ang aking gawain sa araw-araw. Tinitiis ko ang mga salita na aking naririnig sa aking ama sa tuwing magtatalo sila ng aking nanay, isinasali niya ako sa kanilang pagtatalo. Yun bang naiinis siya o na hindi niya matanggap na meron siyang anak na bulag at kung minsan pa nga ay isinisisi ako sa kamalasan na dumarating sa aming buhay. Wala akong magawa kuya kundi tiisin lamang ang mga ganong klaseng sitwasyon na aking maririnig. Pati nga rin ang aking mga kapatid ay mukhang malayo na rin ang loob sa akin dahil alam naman nila na hindi ako makakatulong. Ang gawain ko noon kuya ay kapag tapos na akong maghugas at mag-ugas ng plato at mag-igib ng tubig ay makikinig na ako ng mga paborito kong mga drama sa radyo. Hanggang sa isang araw noon ay narinig ko sa radyo na merong naghahanap ng magti-training ng isang masahista. Gagawin nilang masahista. Noon kuya ang word na masahista o ang salitang masahista ay hindi ko alam, pero ang alam ko lamang sa masahista ay naghihilot ito. Sabi ko sa aking sarili, magti-training kaya ako para nang sa ganoon ay magkaroon ako ng trabaho. Kaya lang sabi ko naman sa aking sarili, ang magtatrabaho ako, isang manghihilot, para ako matanda siguro niyan. Sabi ko sa aking sarili kuya habang ako ay nag-iisa, ngunit hindi ako natinag. Naging interesado ako sa training program na iyon na narinig ko sa radyo. At kinumbinsi ko ang aking nanay kuya na mag-training ako. Anak, bakit kailangan mo pa mag-training sa masahe na yan? Kaya ka naman namin buhayin. Kaya ka naman naming pakainin ng tatay mo. Noon kuya ay nag-edad na ako ng 18 years old. 18 na ako noon nung narinig ko sa radyo na naghahanap ang isang training institution ng gagawin nilang masahista. At iti-training muna nila ito para maging isang ganap na massage therapist. Pinilit ko ang aking nanay na samahan ako sa kung saan nagtitraining ang mga blind sa pagmamasahe. Pilit ako na pinipigilan ng aking nanay noon dahil nag-aalala siya kasi baka daw anong mangyari sa akin ngayong hindi ako nakakakita. Samantala naman ang aking mga kapatid at ang aking tatay ay wala lamang pakialam sa aking sinasabi. Andun pa nga na narinig ko ang sabi ng tatay ko, pabulong-bulong ng sabi ay training. Hindi naman makakakita. Paano kaya siya makapag-training? Bulong ng tatay ko na bagay naman na aking naririnig. Dahil kasi kuya kahit bulag ako ay matalas naman ang aking pangdinig. Bagay na hindi ko na lamang binigyan ng pansin. Kahit puno-puno ako ng sama ng loob sa akin mga kapatid at ganoon na rin sa aking tatay ay pinilit ko na lamang na iporsige ang aking pagkumbinsi kay nanay para samahan niya ako at iatid niya ako sa isang training center na kung saan doon nagtitraining ang kapwa kong mga bulag para maging isang massage therapist. At sa wakas kuya ay nakumbinsi ko si nanay na iatid ako sa training center na iyon. Medyo malayo-layo iyon kuya sa bayan namin. At sa katunayan nga po ay nagkandaligaw-ligaw pa kami noon dahil hindi rin alam ni nanay pumunta dahil ang training center na iyon ay doon pa mismo sa syudad. Ang aming bahay kasi ay nasa province. Kailangan pa namin pumunta ng syudad o ng city para mapuntahan ang training center na iyon. Ngunit hindi kami sumuko ni nanay kuya sa paghahanap ng sinasabing training center na iyon. Hanggang sa nahanap naman namin ito at nag-inquire kami at
nakapasok naman ako agad kuya. Kaya lang ay kailangan akong iiwan ni nanay doon para sa training. Kailangan akong iwan doon hanggang matapos ang aking pagtitraining. Noon kuya ay hinahatiran lamang ako ni nanay ng mga bigas, ulam, at kung ano-ano pa na aking pwede magamit habang ako ay nagtitraining. Hindi biro kuya ang aking napagdaanan sa aking pagtitraining ng massage dahil nadaanan ko na sumakit ang aking kamay, nadaanan ko na kutsain ako ng aking mga ibang kasamaan sa training. Medyo mahina kasi ako noon pa-make up kuya ng itinuturo ng aming instructor. Bagay na nakakansawan ako ng ibang mabibilis magka-catch up. Ngunit hindi ko na lamang sila pinansin kuya at pinanggigihan ko ang aking pagtitraining hanggang sa natapos ko ito kuya. Kahit gaano kahirap ay aking tiniis para lamang matapos ko yon dahil ang sa isip ko noon ay matapos ko ang aking training at makapagtrabaho nang sa ganoon ay makatulong ako sa aking mga magulang. Maalala ko pa noon kuya kapag pumupunta si nanay sa akin sa training center para hatiran ako ng mga pagkain ay nagagalit naman ito ang aking tatay dahil nag-aaksaya lang daw si nanay ng pera na para magpunta sa akin. Medyo malayo-layo kasi yun kuya mula sa bahay namin. Kailangan mo ng malaking pera para ipamasahe mo papunta pa uwi. Bagay na nagagalit si tatay kasi ang ipamasahe daw ni nanay sana ay ibibili na lang sana namin ang pangangailangan sa bahay pero hindi dahil nagagamit ito ni nanay sa pagpamasahe papunta sa akin. Nalalaman ko yun kuya dahil susumbong ang aking nanay sa tuwing pupunta siya doon. Nagsasabi siya ng sama niya ng loob sa aking tatay. Sa makatuwid kuya ay close kami ng aking nanay at si nanay lamang ang aking karamay sa lahat-lahat ng bagay. Si nanay lamang kuya ang nakakaintindi sa akin. Siya lamang ang hindi humuhusga sa aking kakayanan. Natapos ko ang aking training kuya at nakapagtrabaho ako doon sa training center na yon bilang isang massage therapist. Pero dahil hindi ganoon kalakas ang income doon ay pinagtsagaan ko pa rin para lamang makatulong lamang ako sa aking mga magulang. Noon kuya ay nakakapag-massage na nga ako at meron na akong pera kahit papano. Kapag pupunta doon si nanay sa akin ay ibinibigay ko sa kanya ang aking lahat na kita. Noon kuya ay ako na yung tumutulong sa aking mga magulang. Ngunit ang loob ni tatay ay ganoon pa rin. Kahit na ipakita ko na sa aking tatay na hindi ako pabigat sa kanila, ngunit hindi pa rin ito nagbago ng pakikitungo sa akin. Hanggang sa nangangailangan noon ng mga massage therapist kuya na dadalhin sa Maynila at nag-announce ang aming leader noon na kung sino daw ang gustong pumunta ng Maynila para doon magtatrabaho. Isa ako noon sa 3 nagsabi kuya na pupunta sa Maynila at pag-alis ko kuya sa Maynila ay pag-alis ko sa amin bahay kuya ay umiiyak si nanay. Ayaw niya na umalis ako at pupunta ako ng Maynila. Okay na daw sa kanya na kahit malayo kami at least andyan lang daw sa aming lugar kasi mapupuntahan daw niya ako anytime na gusto niya akong puntahan pero aanhin ko naman doon kuya dahil ang liit masyado ng income hindi sapat para sa pangangailangan. Kahit nga sa pangangailangan ko doon mismo ay hindi rin sapat. Bagay siguro na hindi ko makuha masyado ang loob ng aking tatay dahil kapiranggot lang naman ang may tutulong ko sa amin. Kuya, tanda-tanda ko pa nung umalis ako noon at hinatid naman ako ni nanay sa terminal ng bus. Habang naghahakbang ako papaakyat sa bus ay humihikbi lamang si nanay. Hanggang sa umupo ako sa bintana sa tabi. Hanggang sa umupo ako sa may upuan na malapit sa bintana ng bus at malapit na itong umalis. At tinawag ako ni nanay mula sa bintana, nagsabing, "Anak, huwag ka nang umalis, parang awa mo na."
Umiiyak na nagmamakaawa si nanay sa akin kuya kasi ayaw talaga niyang akong umalis dahil nag-aalala daw siya. Baka mapaano daw ako dahil Maynila na daw ang aking pupuntahan. Baka ano daw ang mangyari sa akin kasi hindi ako nakakakita. Ngunit ang sagot ko sa kanya, kaya ko ito nay at hindi na magbabago yung desisyon ko. Naririnig ko pa rin na umiiyak si nanay kuya sa ibaba ng bus habang nakatingala siya sa akin mula sa bintana. Anak, mag-iingat ka. Pagkasabi ng ganun sa akin ni nanay kuya ay biglang umatras na ang bus. Nagre-ready na ito na aalis. Alam ko na habang papaalis ang bus ay nakatingin ito si nanay sa akin at alam ko na patuloy pa rin siyang umiiyak. Nasaktan din ako noon kuya dahil mahal na mahal ko ang aking nanay at hindi ko gustong iwan siya. Ngunit gusto ko rin yun gawin dahil para sa kanya at para din sa aking sarili. Gusto ko kasing patunayan na ang aking sinabi sa aking kapatid na babae na hindi ako maging pabigat. Natutulungan ko ang aking mga magulang balang araw. Pagdating sa Maynila kuya ay itinraining kami ng siguro mga 3 araw iyon. Pagkatapos ay dineploy na kami kung saan kami magmamassage. Doon kuya, first time kong nalayo sa aking mga magulang. Alam ko ang lugar ng Maynila ay hindi basta-basta. Ngunit tinatagan ko ang aking loob at hindi ako nagpatinag sa mga hamon ng buhay na nag-iisa ako. Naging maayos ang aking trabaho doon kuya sa mall. Doon ay nakaka-income na ako ng malaki-laki at nakakapagpadala na rin ako ng malalaki sa aking mga magulang. Kapag tumatawag ako kuya para magpadala ay nakakausap ko na rin ang aking tatay at nahalata ko sa kanya na nagkaroon na ito ng pagsisisi, lalo na nung natanda ito. Dahil nung nakapagtapos ang aking mga ate kuya ay agad ito nag-asawa. Pati na rin ang aking kuya ay nag-asawa na rin. Naiwan na lamang si nanay at si tatay sa bahay na dalawa na lang sila at hindi na nga ito pinupuntahan ng mga kapatid ko. Samantala ako kuya ay patuloy ang aking pagpapadala ng pera sa aking nanay. Hanggang sa dumating ang time na nagkasakit ang aking tatay at ako pa din ang nagsusupply ng kanyang mga gamot, pati na rin ang kanyang pagpa-hospital. Isunugod siya kasi noon sa hospital kuya dahil nagkasakit siya sa baga dahil ang lakas-lakas niya magsigarilyo. Kahit hirap na hirap ako sa aking buhay kuya ay agad kong pinapadalan pa rin sila kapag sila ay humihingi. Gusto ko lang kasi mapatunayan sa kanila na mali sila sa inaakala hanggang sa nagsabi ang aking tatay noon nung ako ay tumawag ng 1 beses para kamustahin sila. Anak, first time noon kuya na narinig ko na tinawag na akong anak. Tumutuloy yung aking luha noon pero hindi ko lamang pinahalata kay tatay. Anak, patawad. Patawad sa mga sinabi ko sa iyo noon. Patawad sa mga ipinakita ko sa iyo. Akala ko ikaw yung magiging pabigat sa amin. Akala ko ikaw yung hindi makakatulong sa amin. Yun pala, baliktad. Kung sino pa tong inuna ko noon, kung sino pa tong paborito ko noon ay ito, hindi man ako pinapansin. Ngayon may sakit na ako. Samantala dati, paborito ko siya at pati sa pag-aasawa niya, tinulungan ko siya. Pero ngayon anong nangyari? Wala, hindi man lang niya ako naisip. Pagpapaliwanag sa akin ng tatay ko sa kabilang linya kuya. Napatawad ko na siya noon kuya at hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya at ang nasabi ko na lamang sa kanya ay nakalipas na yun tay. Kaya huwag mo nang alalahanin. Magpagaling ka at kung meron pang kulang sa mga gamot mo, sabihin mo lang ay agad ko ipapadala ng pera para may bilihan. Noon kuya ay narinig ko na umiiyak siya sa kabilang linya. Siguro na-realize niya ang mga ginagawa niya sa akin noon. Noon kuya ay naiparamdam ko sa aking tatay at sa aking nanay at naipatunayan ko sa aking mga kapatid na hindi ako naging pabigat. Napatunayan ko sa kanila na kahit may kapansanan ako, na kahit isa akong bulag ay nagawa kong matulungan ang aking mga magulang. Samantala sila ay wala man silang nagawa na tulong sa aking mga magulang. Hanggang dito na lamang ang aking sulat kuya at ito lamang ang masasabi ko sa mga kagaya kong
may mga kapansanan. Huwag tayo sumuko sa hamon ng buhay. Huwag tayo padala-dala sa mga tukso at kantsaw ng mga kapwa-tao natin. Huwag tayong basta-basta papatalo sa hamon ng buhay. Mata lang ang wala sa atin, kaya natin to. Ang masasabi ko naman sa mga kagaya ko ang masasabi ko naman sa mga tao na nanunokso sa amin, wag naman sana ninyo kaming tuksohin. Wag naman sana ninyo iparamdam sa amin na parang kakaiba kami kumpara sa inyo. Dahil kung tustusin, mata lang naman ang wala sa amin. Kaya wag naman sana ninyo kaming ituring na mababa. Sa mga naghuhusga sa kagaya naming mga bulag o sa kagaya namin ng mga PWDs, wag sana kayong ganon. Dahil hindi naman namin gusto ang nangyari sa amin. Hindi naman namin gusto na magkaroon kami ng kapansanan. Biktima lamang kami ng kapalaran, bagay na hindi namin gusto. Kaya wag naman sana nyo kaming itrato na parang ang baba namin. Hanggang dito na lamang aking sulat, kuya. Sana nakapulutan ito ng aral at inspirasyon ng mga nakikinig. Hanggang sa muli, Warren.